Hindi mo na kakailanganin pa ng oven or steamer para makagawa ng ganito kadaling kakanin recipe, kaya't panoorin mo na yung buong video dahil napakadali lang po nito. So una, meron ako rito dahon ng saging. Dinarang ko lang po iyan sa pinakamahinang apoy para lang lumabas yung aroma and hindi po mabilis mapunit yung dahon ng saging. So kapag ganito na po yung itsura ng ating dahon ng saging, iset aside lang natin to bago gawin na po natin yung ating mixture. Dito sa aking kasirola, pinagsama-sama ko lang yung ating mga ingredients kagaya ng 1 cup ng cake flour. After po nun, maglagay lang din tayo dito 1 cup ng cornstarch. Tutunawin po natin ito sa 4 cups of water. Siguraduhin na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan dahil kailangan po nating matunaw yung ating cake flour pati yung ating cornstarch. Kapag nahalo na po natin ito ng maigi, naglagay lang tayo dito ng 255 ml ng coconut cream, 1 cup ng condensed milk pero hindi ko na napakita sa video, tapos haluin lang po ulit natin ito ng maigi. And para hindi naman maging plain yung ating mixture, gagamit tayo dito ng Tita Ellie coconut strings. Half jar po yung nagamit ko. Nakakatawa dito kasi pinapakita ko dyan sa video na hindi durog-durog yung laman nitong Tita Ellie coconut strings. Tapos po kapag nailagay na natin yan dito sa ating mixture, haluin lang ulit natin ito ng maigi. So habang niluluto natin yan, dapat po mahinang-mahinang apoy hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. So habang hinihintay natin na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron kang Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayun na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, ilipat lang po natin ito sa kawali. So yung kawali ko po na ito, inilagay ko na dyan yung ating dahon ng saging na nadarang natin sa apoy. Inassemble ko lang, tapos inilipat ko yung ating mixture. I-flatten lang natin ito. After natin ma-flatten yung mixture, naglagay lang ako dito ng salted egg. So ang nagamit ko dyan, 1.5 na salted egg. Tapos po, naglagay lang din tayo ng keso sa gitna. Bago, lulutuin lang po natin ito ulit sa pinakamahinang apoy, siguro around 2 to 3 minutes. Tapos po, takpan lang natin yan para lang mas lumabas pa yung flavor ng dahon ng saging at mas maluto pa yung mixture at parang meron siyang medyo sunog-sunog sa ilalim. Ayan. So kapag naluto na natin ito mga kakusina, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natawas nating easy kakanin recipe na hindi tayo gumamit ng oven or steamer. At ayan na nga mga kakusina, luto na yung ating kakanin recipe. Kaya naman this time, pwede na natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na po ang ating easy no-bake buko bibingka. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung gusto mo ring masubukan yung products ni Tita Ellie, ilalagay ko sa comment section kung saan ko yan nabibili. And i-share mo na rin yung ating video lalo na kung isa ka sa kakanin lover at mag-comment ka na dyan kung taga saan ka nanonood at hi, Ate Angel! Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!